Yun, mga business Di, pag natagalan pa ata si Kuya katok-katok dito. Napanood ko kanina sa vlog. Ha? Pagkatok Pero sabi niya dito. bukas daw eh. Kasi si Kaya nga Kenza. bukas, si Kenzo kasi mga business nandun sa... Ito na lang. Pero gising naman ako kanina umaga. Pag alis ni Kenzo dito, punta siya doon. Sumiga lang ako doon hanggang sa napikit na. Kasi mga business kaya natagalan si Kuya siguro sa labas dahil yun nga si Kenzo kasi kagabi ay hindi kami makatulog maayos dahil yung paa niya ay naipit ng pinto. Sumakit. Sumakit. Ayan, nagkaroon siya ng Ano? Oo, nagkaroon siya ng nana. So, ayun pasintabi po mga business sa mga kumakain. Pero ngayon okay na mga business, natanggal na. At okay na mga business. So yun, hindi kami nakatulog ni Nika ng maayos kasi maya-maya umiiyak dahil sobrang kirot. So, ngayon ang nangyari, kanina umaga na, paglabas ni Kenzo, pumunta, sabi niya, punta daw muna siya doon, manonood daw sila. Kasi may mga kaibigan na siya dito, mga business. So, ayun, nanood sila doon ng TV. Ako naman dito nga ako nakaupo kanina. Sa, Tapos, pumunta siya doon. Tapos, pumasok ako doon. Tapos, nakatulog din ulit. Ngayon, dumating si Kuya. Kaya, ayun na business. Ang napasarap na ang tulog. So, by the way, mga business, ang vlog namin ngayon, at syempre, napanood niya naman yung vlog ni Kuya. Mga business paliwanag na namin doon kung bakit kami hindi nakapag-upload. At pasensya na po mga business at sa mga nagme-message sa amin, bakit daw wala kaming upload. Pasensya na po. At ganun po kasi share lang namin. Ito kasi nga cellphone ko. Nagtingin din tayo na. Hindi. Isi-share lang din namin mga business ko. Ano ang mga nagiging resulta pag halimbawa kayo mag-asawa, hindi kayo nagkakaintindihan, hindi kayo nagkakaunawaan. Ngayon, base lang din sa mga karanasan, experience, mga business ay hindi po talaga mabuti. Hindi maganda na kayong magkasama, kayong mag-asawa. Ayun, kagaya ng sinabi ni Kuya sa amin kanina, na mahirap talaga pag hindi kayo nagkakaintindihan dahil apektado. Lahat parang ano lang, alam mo yun? Walang gana sa lahat ng Kasi hindi kayo magbabansinan eh. Yun, hindi kayo parang hindi kayo magkakilala sa loob ng isang bahay. So gayon, napakapangit, diba mga business. So ngayon naman, para naman sa amin, mali namin yun. Baka mamaya may magsabi na naman bakit kailangan nyo pa sabihin yan dito ngayon. Hindi po mga business, kailangan lang din namin i-share. At ito naman kasi ang totoong nangyayari sa buhay namin. Mahirap din kasi yung pinapakita namin sa inyo ay puro lang, diba? Masaya lang kami. At kumbaga pinagtatakpan namin yung mga diba, mga business. So nagpapakatotoo lang din. So ngayon naman mga business base sa karanasan ko, mahirap po talaga. Alam mo yung may gusto kang gawing bagay na hindi mo nagagawa dahil yun nga, parang hindi kayo okay mag-asawa. Hindi kayo nagpapansinan. Tapos may gusto kang gawing hindi mo nagagawa dahil ayaw. Baka mamaya pinangungunahan ka ng lang. Baka hindi pumayag, ganyan. So, ayun, salamat din kay Kuya dahil yun nga bumisita sa amin. Tiningnan yung sitwasyon namin ni Nika. At nakapagsabi naman si Nika doon kung anong namin. Nagsabi siya kay ate.
So, ayun, sinabihan din si Kuya ni ate. Kaya nagpunta dito si Kuya. Siyempre, nag-aalala bilang isang tatay. Ano, tatay kasi ang turing namin doon. So, tatay, kapatid, Kuya. Ayan. So, ilang malasakit sa amin, pinuntahan kami. At baka naman mamaya mga business, mag-isip na naman kayo na sabihin nyo, bakit ibinablog na naman ni business? Hindi po. Natural yon sa nangyayari sa amin. And nasasakupan niya kami. Kumbaga, siya ang nangunguna sa amin. Kailangan niyang, kumbaga, tingnan yung pamilya niya, di ba? Kasi siya ang nangunguna. So, ayun mga business, ano yun? Hindi, ang sa akin lang naman mga ka-business, madami kasi nagsasabi na wala daw akong tiwala kay Intoy. Ang masasabi ko lang mga ka-business, simula't simula na naging mag-boyfriend pa lang kami niyan. Wala yung ginawa na kahit na kumbaga, hindi yan siya gumawa ba ng ikakasama namin dalawa na mahantong kami sa paghiwalay. Parang yung pinaka malalim na rason ba para na maghiwalay kami. Hindi yan siya gumawa ng ganyan. Kung ano man yung pinag-aawayan namin, hindi namin pinagkakaintindihan. Mga lang yun, kumbaga, mga bagay na natural sa mag-asawa na magkakatampuhan. Sino po ba sa inyo yung sa mga asawa na dyan, sino po ba sa inyo ang perfecto yung pagsasama? Walang away, walang problema. Siguro po wala naman po, di ba? Siguro sa trust issue, buo po yung tiwala ko sa asawa ko na hindi siya gagawa ng Kumbaga, alam niyo ba mga ka-business, ganito lang po kasi yan. Hindi ko kasi nasabi sa vlog ni Kuya kanina eh. Kasi, nabanggit ko doon na kami, magkatabi kasi kami, di ba? Magkatabi na kami natulog. Yan, tulog na. Tapos, naalimpungatan ako, 3 a.m. Naiihi ako. Pagbangon ko, wala sa tabi ko. Tapos pagising ko nandito, sa sala, nagsiselfone. Tapos, pag magre-reklamo, sasakit yung ulo. Diba? So, ang iniisip ko nun, huwag ka na magpuyat, matulog ka na kasi umaga na eh. So, kinuha ko sa kanya yung cellphone. Pero tapos, di pa inaantok. Nagpapaantok daw siya mga kabisi sa cellphone. Sabi ko naman, sa isip ko, paano ka antokin yan? Nagsiselfone ka. Tapos yun, hindi na siya umiimik. Ako lang yung nagsasalita. Sabi ko, wag. Ano sabi ko sa'yo? Yun lang, inaga mo yung cellphone tapos parang Naiinis talaga po ako sa kanya, pero yun lang yung sabi niya, akin yung cellphone, anong ginagawa mo dyan? Tapos kinuha, parang kukuhanin niya yung cellphone. Nakuha niya. Tapos pumasok sa CR. So ako kasi hindi pa ako inaantok eh. Kinuha niya ulit sa akin. Inagaw ko. Ayun na. Nung pagkakuha ko sa kanya ng cellphone, bira, binagawa yung cellphone. Tapos, parang bata eh, no? Pero so, mga business, okay na. Tutuloy ko lang. Pagkakuha ko sa kanya, umupo ako ulit dito. Pagkaupo ko dyan, pumasok siya doon. Alam ko na nagagalit na. So, ako, para sa akin, mali ako doon. Mali talaga ako doon. Mali doon. Kasi parang, naanohan ko yung isipan niya na hang lang. Parang, ano kayang meron dito? Parang ganun. So, yun. Mali ko doon. Siyempre, kasi mali. Di ba ma? Apektado talaga yung pagbablog namin kapag nag-aaway kami na dito. Kasi, magbablog, parang alam nyo na po yun na ano kasi yun mga business di ba kayo pagka kayo mag-asawa na kasi kayo yan para kayong iisang katawan di ba? Halimbawa may gusto kang buhatin pero hindi kaya ng isang mong braso, so kailangan mo itong isang kamay mo, hindi mo magagamit to isa kasi ayaw niya sumunod dito sa kumbaga parang ganun ba, kumbaga hati yung isang mong katawan, kumbaga hindi mo magagawa yung isang bagay pagka hindi gumagana tong isang mong kabila mong
katawan. Parang ganon. Kasi, pag kayo mag-asawa, para kayong ano eh, yun nga, iisang katawan lang. Kasi ako naman, nung ano na yung mga kabisis, iniisip ko na syempre asawa ko yan, mahal ko yan, ayoko magkasakit yan. So, sa akin lang, ang pinag-usapan kasi namin, kapag sa akin lang, wag na, kung ano yung, alam ko at alam niya din naman, na kung ano yung nakakabuti para sa aming dalawa. So, alam kong hindi nakakabuti yung ganon. Kaya, hindi siya nakikinig. Kaya yun, nagalit ako talaga sa kanya. Nagalit ka, Jesus, alam niyo ba? Pero okay na po kami. Hindi. May tiwala naman ako kay Intoy. Tsaka mahal na mahal ko talaga. Hindi ko Ay, siya. nagagalit lang ako dyan, pero hindi ko yun ipagpapalit kahit na kanina talaga. Promise. Oh. Sinabi ko na yun sa'yo Ano ba yan? In sickness and health. Yan. Kahit anong mangyari. Tayo pa din yung magkasama habang buhay. Oh, syempre, kasi tayo ang pinagsama ng ano eh. Di ba? So, yung mga business Nagbabasa po ako ng comment mga kabisis kaya hindi ako nakatingin sa kanya. Naghahanap lang ako ng pwede. maikli lang yung video namin, mga business. Ay, share lang namin. Tapos, Madumi ba ang isip ko sa'yo? Hindi naman. Tapos, ito, lumipas na yung mga lumipas yung ilang araw doon lang. Hindi, isa lang. So lang ba? Dalawa. Isa lang. Dalawang araw yun, mga Isa lang business. kasi gabi yun eh. Tapos nung gabi na okay na din tayo. Isa lang ba? Kasi gabi tayo nag-away, tapos umaga, tapos gabi okay na tayo. Kasi, Kasi nung umaga, okay pa tayo eh. Parang, yun ata yun, yung nag-ayos tayo nito. Yun yung nag-aayos po kami dito sa taas. Nag-ayos kami Gabi, nung kinagabihan noon. Kinagabihan, yun na, nag-ayos. 3 araw. Pero hindi, alam nga kayo, sa totoo lang mga business, kami ni Nika pag nag-aaway kami. Hindi kami nag-aaway na Sigawan. maririnig ng kapitbahay. Hindi nangyayari yun. Para kami nag-aaway na alam mo yun, yung dito ako nagsasalita, andun siya. Parang hindi rin kami nagkakarinigan. Ganyan kasi, mga kabisis, ito lang po ito talaga yung gusto i-share namin para kilala nyo kami kahit hindi namin kayo kilala. Gusto lang namin pong i-share kung ano yung ugali talaga ugali ni Intoy kapag kami ay nag-aaway. Siyempre, si Intoy kapag nag-aaway kami, kapag alam ko sa sarili ko na ako yung mali, kapag nagsasalita siya, hindi na ako nagdadahilan, hindi na ako nagrarason, hindi na ako sumasabat, hindi na ako nagpapaliwanag. Anong ginagawa ko? Nagsasorry na lang ako sa'yo, di ba? Kapag alam ko na ako yung mali, kapag pag nagagalit siya sa akin, tahimik lang ako, nakikinig lang ako sa kanya, tapos nilalambing ko siya, nagsasorry ako, yun. Kapag alam ko na ako yung mali. Tapos kapag alam niya naman na siya ang mali, ganun din yung ginagawa niya. Pero may time talaga na kami parang nagsasalubong ba, ganyan. Tapos, nagsasalita siya na mahina. Hindi malakas. So, gusto kong marinig ko kung ano yung sinasabi niya. Tapos, tinatanong ko siya kung ano ba, ulitin Kasi mo minsan, sinasabi pagka mo. halimbawa nagsasalita ako, sasabihin niyo, ano? Ulitin mo nga yung sinasabi mo. Ang salita niya, ang hina, hindi ko maintindihan. Hindi kasi kami yung away na, sigawan dyan. Hindi. Mga business ang ginagawa ko, halimbawa, pag gandun ako sa loob, tapos doon kami nagkapikunan, nagkainita kayo din sa loob. Yung ginagawa ko, lalabas ako doon. Lalabas ako doon. Punta ako rito, dito na ako magsasalita. Susunod naman ako. Susunod naman to, kasi gusto niya marinig kung ano sinasabi ko. Tapos mamaya sasalita ako dito. Parang ako lang din nakakarinig. Sasabihin niya, ano? Tapos ganun din siya naman magsasalita. Tapos bubulong-bulong din. Sabihin ko, ano? Nag-aanuhan lang tayo. Gano'n. Hanggang sa mananahimik na lang kasi wala din naman. Na, tapos wala nang pansinan. Yun na. Tapos maya-maya papasok na, magsusorry na.
Si Intoy mga kabisi sa totoo lang, malambing yan talaga, lalo na pag nag-aaway kami. Siguro karamihan naman sa mga asawang lalaki, kapag kayong mga babae nagtatampo, sila talaga yung unang nanunuyo ba. Pero hindi naman lahat, may mga ano din na babae yung nanunuyo. Pero sa aming dalawa, si Intoy talaga yung nanunuyo sa amin. Kasi yun na yun siya eh. Ganyan. Tapos, yung tiwala mga kabisis, hindi nabawasan yung tiwala. Wala naman. Kumbaga kung ano po yung napanood nyo sa vlog kanina ni Kuya, yun lang yung tumakbo sa isip ko na parang ginawa ko lang siyang rason para magalit sa kanya. Pero hindi, kasi lahat ng social media account na yung Facebook niya nakalagin sa cellphone ko, pati yung Facebook ko nakalagin sa cellphone niya, kaya anytime pwede kong buksan yung Facebook niya, ganon din siya sa akin. Yung iba naman nagsasabi na dapat daw hindi ko galawin yung cellphone ni Intoy kasi privacy. Para sa akin, bakit po privacy? Mag-asawa po kami, di ba? May mga ganun eh, no? Merong ganun talaga, merong ganun na mag-asawa na parang nila, rules nila sa relasyon nila na ganun. Pero ayoko nang ganun eh. Kasi kahit sa akin, ako na lang. Ako lalaki. ikaw ba, tatanungin kita, gusto mo ba ng ganun? Ayoko, syempre. Ako mga business. Depende lang yun sa pagkakasundo ng mag-asawa. Oo, share ko lang din. So para sa inyo na lang din mga business. Tayong mga lalaki. Ayan. Papayag ba tayo na yung papayag ba tayo na yung Facebook ng asawa natin babae hindi natin nabubuksan? Yun ba? Hindi kayo papayag. Hindi rin ako papayag ng ganun. Ganun din yung babae. Hindi rin sila papayag na ganun lang mangyayari. Kasi parang na kayo naglilihiman yun eh. Ba't pa kayo nagsama kung maglilihiman kayo, di ba? Doon ako kasi mag-uumpisa yun. Yung parang wala kayong kailangan, nababantayan nyo yung isa't isa. Yung mga sarili-sarili nyo. Kasi, ang tukso kasi andyan lang. Di ba? Hindi yan para sa akin lang. Pasensya na dun sa mga may ganun na ganun sila. Parang privacy. Wag, privacy ko to eh. Kahit na mag-asawa sila. Wala po kaming intention na sagkaan yung mga ganong nyo. Bahala po kayo kung ganun ang gusto nyo. Para sa akin lang, opinion ko lang. Para sa akin kasi, ayoko nang ganun. Gusto ko na babantayan ko yung asawa ko. Kung kasi yan eh. Social media yan eh. Diba? So, Tsaka, siguro share na din namin. May nangyari na kasi yan dati. Nung mag-jowa pa lang kami, di ba, Toy? Na ang daming nag-chat sa akin, di ba? Kaya sa totoo lang mga kabisis, si Intoy po talaga ang unang nanghingi ng Facebook ko, di ba ikaw? Nung mag-jowa pa lang tayo, hiningi mo yung Facebook ko para ma-open mo. Sino yung nanghingi na yun? Ay, ikaw, sabi mo sa akin, bigay mo sa akin yung Facebook mo. Kasi, dati kasi, syempre, dalaga pa tayo, madaming nagpaparamdam. Tapos nung maging kami na, madami pa ding nag-chat, siguro alam niya. So, hiningi niya yung Facebook ko, di ba? Yan. So, ako kasi alam niya na wala eh. Alam niya kasi na hindi, sa akin business. Hindi, may tiwala kasi ako sa iyo. Tapos, ganon ka din naman sa akin. Pero, simula nung naging kami ni Intoy, wala na akong in-entertain na ibang lalaki kahit may mga nagpaparamdam. Wala na. Di ba, Toy? Oo. Dapat, bakit hindi ka na naniniwala? Ano ba yan? Oo, sabi ko nga, oo eh. Ayun. So, ayan mga business, maikli lang yung video namin. Share lang namin yung ganon. Na natural sa mag-asawa, magkaroon ng hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan. Basta ang importante, lagi lang iisipin. Lagi nyo sasabihin sa mga sarili nyo, mag-aaway lang tayo pero hindi tayo maghihiwalay. Yun lang. Yan talaga yung sabi niya sa akin simula't simula na mag-aaway lang tayo. Hindi tayo sabi ko sa kanya matagal na, lagi ko sinasabi sa
mag-aaway lang tayo, pero hindi tayo maghihiwalay. And pagdating naman sa pisikalan, mga bisis, hindi kami ganun. Yun nga lang kami, kahit nga yung salita, hindi kami nagkakarinigan. Basta yun lang, tampukan, ayan. Pagka nagkatampuhan talaga kami, bahala ka dyan. Parang ganun ba. Pero, pagka hindi mo na kinakaya, pagka hindi ko na kinakaya, yung tipong, kasi sa totoo lang mga business, nagpapasalamat ako kay Kenzo. Kay Kenzo talaga mga business. Ang utak ng bata na yun share ko lang sa inyo. Ang utak ng bata, ang galing. Ang galing niya. Kasi, pagkalimbawa nakikita niya, nararamdaman niya na hindi kami nagpapansinan. Hindi ka. Kasi madalas kasi nakikita niya, nagbibiroan kami, kaming tatlo, parang naglalambingan doon sa yan. Parang pag nakikita niya mga oras, mga time na hindi kami ganun ni Nika, dito ako, andun si Nika, kami nagpapansinan. Lalapit yan sa akin. Pa, sorry ka na kay mama. Nang away na naman kayo. Ganun yun. Tapos ganun din siya sa akin. Ganun din siya. Siya ang namamagitan sa amin, dalawa ni Nika, para magkaayos kami. Kaya madalas business. Pagka halimbawa, pupunta ako doon sa ka-business house, kasama ko si Kenzo. Ang unang tinatanong ni ate, si Kenzo. Si Kenzo ang tinatanong ni ate. Nag-away si mama mo, si papa mo. Kenzo, kalika rito. Sabi ni ate. Nag-away ba si papa mo tsaka si mama mo? Yan. Sabi lang ayan na, si Kenzo, magsasalita. Nung totoo talaga. Opo. Tapos masasabihin yan ni ate sa akin, Intoy, halika nga. Halika, dito. Nag-away na naman kayo, no? Sabi ni Kenzo. Sabi ko, tampuhan lang. So, ayan, ayusin mo yan, ha? Yan, ganun si ate sa amin. Ayusin nyo yan. Yun. May isang beses na pero ang nakikita ni Ken sa mga ka-business, hindi yung away na away na, yung kumbaga lang ba yung hindi lang kami nagpapansinan ba? Yung mababaw lang ba na tapos magsasabi yan sa akin na kung ano yung sinasabi niya sa papa niya na, pa, mag-sorry ka na kay mama. Ganon din yung sinasabi niya sa akin na, ma, mag-sorry ka na kay papa. Yung parang pinagbabati niya talaga kami. Nagbabati. Tapos minsan, lalapit yan sa akin. Kahit na alam ko naman na hindi talaga nagsabi si mama niya na sorry na. Oo. Hindi nagsabi yung mama niya na, sabihin mo doon kay papa mo sorry na. Hindi nagganon. Lalapit yan sa akin. Iyakap sa likod. Pagka nandito ako nakaupo, nagganon yun sa akin sa likod. Pa, sabi ni mama sorry na daw. Di ba lang naririnig yan. Galing ng bata kaya... Ganon siya mga ka-business. Yung ba? Bilib ako sa kanya. Siya ang namamagitan sa amin. Siya ang nag-ano sa amin para maging okay. Alam niya na yung ganong mga yung parang niya na. Di ba kung ibang bata, parang... Wala lang. Siya, parang... Matatakot, mga ganon. Tapos parang lang siya. Hindi Yun, naobserbahan ko sa ibang bata. Ganon. Pero siya, iba yung ko sa kanya. Pag nakita niya lang kami, hindi kami nagpapansin ni mama niya. Hindi niya kami nakikita na magkatabi, nakahiga. Nagtatanong na yan. Minsan nga, nagugulat ako pagka okay kami nito, okay kami ni Nika, basta andito lang ako sa labas. Pag pumasok yan doon, tapos parang nahikab lang tapos nagluha. Yan. Ganyan talaga. Grabe yung bata niya, lalapit yan sa akin. Ganun yung business. Di ba kapag humihikab tayo, parang naluluha yung mata natin? Akala niya, nag-aaway na kami ng papa niya. Sabi niya kay mama, Ma, ba't ka umiiyak? Ano yun? Tapos lalapit yan dito sa akin. Hindi pa nga nakukuha ang sagot dun sa mama niya. Papa, umiiyak si mama. Nang-away na. Ganun siya.
So para sa akin, sabi ko, galing na itong batang to. Nakaka-proud lang kasi yung utak niya, parang Matanda na. pang matanda na. Ayaw niya ng magulong pamilya. Pero Yun, so hindi madaling namin, salita. ito lang po masasabi ko mga ka-business ha. Kapag kami ni Intoy merong hindi pagkakaintindihan, inaano talaga namin na hindi pakita sa bata Hindi na pakita. nag-aaway kami. Hindi namin yung pinapakita na kapag alam namin si Kenzo kahit galit kami sa isa't isa, titigil kami niya ni Intoy kapag andyan na yung bata. Hindi kami. Pero kasi kagaya nung nabanggit ni Intoy, hindi kami, pag nag-aaway kami, hindi yung sigawan, yung parang Bulungan nga lang kasi nga ano. parang nag-uusap lang pero yung ano lang talaga galit, yung boses galit pero hindi yung malakas yung ano. Tapos kapag yung po kasi yung napag-usapan namin ni Intoy mga kabisis na ano na kapag meron tayong hindi pagkakaintindihan, wag nating ipaparinig sa bata, wag nating ipapakita sa bata kasi tatatak sa utak niya na ganito si mama, ganito si papa. Pero minsan talaga hindi ko maiwasan na nakikita niya ako na umiiyak kapag nag-away kami ni Intoy. Pagkalimbawa, yung tipong... Ano kasi ako emosyonal, diba Toy, kapag nag-away tayo. Para, ginagawa ko yun kasi, para anuhin niya ba ako, para suyuin niya ba ako. Ganun yun. Mga ano yan ang mga babae ba. Na para, yung lalaki. Basta, yun lang. Okay naman kami ni Intoy ngayon mga kabisis, walang nagbago sa pagsasama namin. Gaya nga ang sinabi ko, Tsaka hindi mag-aaway yun lang tayo, pero hanggang dun lang. Tsaka hindi yan mong babae. Kasi pag yan ang babae, subukan yan talaga. Babae pa yung itsura na to, pambira. Ang dami nga nag-comment, maitim ka daw pero gwapo ka. Uy, Dun sa ni Kuya sa... ging-ging. Oo nga, basahin mo. Nagbasa ko, diba? So, ayan mga business, siguro hanggang dito na lang itong video namin. And muli, maraming salamat sa pagsama. Siyempre, sa pakikinig sa amin. At pasensya na mga business ko. Minsan, wala kayong napapanood sa YouTube channel namin. Talaga, apektado lang kami. Hindi ko naman kaya na gumawa ng vlog na parang masaya lang, pero ang totoo ay talaga may pinagdadaanan. Hindi. Ayoko ng ganun. Gusto ko kasi pag nag-vlog ako, okay ang lahat. Walang problema, yung tipong walang isipin. So yun lang. At sa eto ngayon, mga business, okay naman kami ni Mika. Wala ng problema. Muli, mga business, nagpapasalamat ako kay Kuya, kay Ate, syempre sa paggabay sa amin. At malalayo kami sa mga kanya-kanyang mga magulang. Nagpapasalamat kami kasi nariyan sila na handa umalalay sa amin. Gabayan kami para kami mahasa pa sa larangan ng buhay may asawa. Kasi kami ay baguhan pa lang sa larangan bilang isang may pamilya. Si Kuya, si Ate talaga masasabi namin na may karanasan na. So, salamat kasi mga karanasan nila na ibabahagi nila sa amin. And salamat kasi hindi kami pinagdadamutan sa kung anong kaalaman nila pagdating sa bagay na yun. Yun lang, basta gusto ko lang magpasalamat sa kanila kasi handa kaming tulungan sa bagay na yan. So, ayun mga business, sa ngayon okay kami. Sa ngayon. Oo, sa ngayon nga, okay tayo. Okay na tayo ngayon. So, hindi sa ngayon. Oo, kasi Paano sa ang bukas? ang buhay kasi ng may asawa, hindi mawawala yan. Andyan at andyan pa rin yan. Meron pa rin yung pagtatalo at pagtatalo. Hindi mawawala yan. So, sa akin lang, maging handa lang tayo. Yun lang. Basta hanggang pagtatalo lang. Alright? Promise? Yo, promise. Ayun mga business, God bless po sa atin lahat. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day.
Birabanat. Baba. Ay. God bless po mga business. Sabihin na naman ang iba dyan, okay. Okay, hindi. Ang mga iba dyan, hayaan nyo na sila. Dyan sila I masaya. love you all mga ka-business. Thank you sa lahat ng mga nag-comment na positive at nagpapayo sa amin ni Intoy. Thank you sa inyong lahat. At doon sa mga nag-comment na mga negative, bahala kayo kung ano gusto niyo. God bless po mga business. Birabanat. Tayong lahat ay magkakasama. Tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo, pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold.
kayo